Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang nakaraan ni Laura. Laura! Laura! Nabitin ang pagkagat niya sa hotdog na nakatusok sa stick kasama ng marshmallow. Napatingin siya sa kaibigan niya na hinihingal habang tumatakbo papalapit sa kanya. Hawak-hawak nito ang laylayan ng pink dress nito na abot sa talampakan. Hindi niya alam kung kinaliitan na iyon ng mga ate nito o malaki lang talaga para sa kaibigan niya ang dress na iyon. May suot pa itong party hat na ibinigay kanina ni Aling Tasing, nanay ng kapitbahay nila na may anak na may birthday. Hinihingal na napahawak ito sa tuhod nang huminto ito sa harapan niya. "Bakit ka ba sigaw ng sigaw?" tanong naman niya dito. Huminga pa ito ng malalim bago nagsalita ng putol-putol. Tagaktak din ang pawis nito. "Yung nanay mo, hinahanap ka. Galit na galit, may dalang pamatpat. Pupunta na dito." Nalaki naman ang mga mata niya. Hindi alam ng mami niya na sumama siya kay Juliet na makibirthdayhan. Ayaw na ayaw kasi ng mami niya na nakikisali siya sa mga ganitong birthdayhan. Dahil puro plastic lang daw ang mga kapitbahay nila. Ayaw niya sanang pumunta dahil kagagalitan na naman siya nito. Pero pinilit siya ni Juliet at dahil na rin sa gutom na siya. Kagabi pa kasi siya walang kain. Pinulutan kasi ng stepfather niya yung inutang niyang sardinas sa tindahan. Nakatikim pa siya ng batok nang manghingi siya miski sabaw lang ng sardinas. Kinuha din ito ang kanin kaya wala siyang hapunan. Miski agahan at tanghalian kanina wala din. Puro lang siya tubig. Kaya nang inaya siya nitong nagpilit na din si Juliet dahil nahihilo na siya sa gutom. Dinalawang kagat niya lang ang hotdog, saka kumuha ng puto at isiniksik sa bunganga niya, sabay lunok. Inabot din niya ang juice na nasa plastic cup at inubos dahil naramdaman niyang bumara sa lalamunan niya ang pagkain. "Malapit na ba ang mami ko?" tanong naman niya sa kaibigan. "Malapit na." Napahinto lang sa tindahan at hinarang ng Bombay, sinisingil. "Punta ka sa pintuan. Sitsitan mo ako kapag nandyan na. Kakain lang ako para may lakas ako bago bugbugin mamaya." Nakangising sabi niya dito. Alam niya naman ang mangyayari sa kanya mamaya, kaya dapat lang nasulitin na niya ang pagkain. Dahil ganun din naman ang suma nun. Bugbog pa rin ang aabuti niya. Sinubo niya ng sinubo ang spaghetti na nasa styro na ipinamudmud sa kanila kanina. Nang maubos na niya iyon ay lumapit siya sa lamesa at pasimpleng kumuha ng isa pang styro na may lamang spaghetti. Tinalian niya iyon ng goma na nakalagay sa kamay niya, saka isinilid sa backpack niya. Nakita niya rin ang mga loaf bags. Kumuha siya ng isa at inilagay din sa bag. Pasimple siyang tumingin sa paligid niya. Abala ang lahat dahil nagmamagic na ang clown. Kaya di siya pansin ng mga ito. Kumuha pa uli siya ng loaf bag at itinaktak ang laman nun sa loob ng bag niya. Saka sinimulang lagyan ng hotdog na naka-stick 4 ang kinuha niya na agad niya rin iyong isinuksok sa bag niya. Sakto naman na siniyasa na siya ni Juliet na nandyan na ang mami niya. Kaya tumakbo na siya para salubungin ito dahil baka manggulo pa ito sa party. Nakakahiya naman. Pagpunta niya sa pintuan, palapit na roon ang mami niya na may hawak nga itong pamatpat. Napalunok siya. Medyo makapal kasi ang pamatpat na hawak nito. Lalo namang naningkit ang mga mata ng mami niya nang makita siya nito. Pagkalapit nito sa kanya ay pinaghahataw na siya nito, kaya agad niyang isinangga ang kamay niya. "Sinabi ko nagdumiretso ko ng uwi. Leche ka, naglalakwatsa ka pa. 6:00 na, wala ka pang sinaing sa bahay." Talak nito sa kanya at hindi maiwasan ang pagmumura. Di pa ito nakontento. Sinambunutan siya nito at kinaladkad pa uwi.
Pabalyang binatawan siya nito na makarating sa barong-barong nila. Maliit lamang ang bahay nila. Kalahating bato at kalahating pawid ang bumubuo sa bahay nila na may tagpi-tagping bubong. Lupa ang sahig ng bahay nila kaya napuno ng alikabok ang damit niya. Pinagkahampas na naman siya ng mami niya kaya kahit na nananakit na ang mga braso niya ay isinasangga niya iyon. Hindi siya umiiyak o sumisigaw dahil kapag ginawa niya iyon, lalo lang mangangalaiti sa kanya ang ina. Hindi pa ito nakontento at pinagtatadyakan na naman siya nito habang panay ang mura sa kanya. Hinagat niya ng mariin ang labi para mapigilan ang pagsigaw sa sakit. Isang mura na naman ang pinakawalan nito. Kada uuwi na lang ako rito, naririndi ako sa ingay ng mga bunganga nyo. Sigaw naman ni Tito Bert, ang bagong asawa ng mami niya, ang isa sa pahirap sa buhay niya. Love? Ani naman ng mami niya rito. Agad na nagniningning ang mga mata nito pagkakita sa kalaguyo nito. Dahan-dahan naman siyang tumalili sa sala at mabilis na pumunta sa likod bahay nila na may silong kung saan nagsisilbing kusina nila. Kapag nandiyan ang Tito Bert niya, hindi na siya pinapansin ng mami niya. Parang umiikot na lang ang mundo nito sa Tito Bert niya. Agad na chinek niya ang backpack niya. Medyo nadurog ang hotdog, pero hindi naman sumabog ang spaghetti. Inilagay niya iyon sa ilalim ng kawayang lamesa. Saka agad na lumapit sa kalan nilang dikahoy at nagumpisang magparikit ng apoy. Ipinitas niya ang palihis ang tuyong dahon na sinibak niya at nilagyan ng kusot at sa ilalim ay sinindihan gamit ang posporo. Kinuha niya ang maliit na bakal na tobo na kasing haba ng ruler at kasing laki ng piso ang bilog. Itinutok niya iyon sa kahoy at hinipan upang mas rumikit pa ang apoy. Na masiguro niyang hindi na mamamatay ang ningas ng apoy, isinalang na niya ang takori na may lamang tubig. Saka kinuha ang saingan nila. Hinuhugasan niya iyon na may biglang subitsit sa kanya. Ate, may pusang malaki. Palatak niya sa gulat. Dalingunan naman niya si Pipoy, ang anak ng Tito Bert niya sa unang asawa nito. Mas matanda siya dito ng 8 taon. Dinala ito ni Tito Bert sa bahay. Sanggol pa lamang ito. Namatay daw ang ina ni Pipoy. Sa panganganak nito, siya ang nag-alaga dito nang dalhin ito ni Tito Bert niya. Agad na nalaki ang mga mata niya at agad na hinila ito sa gilid ng labahan, malapit sa poso para itago. Dahil kapag nakita ito ng Tito Bert niya, paniguradong gugulpihin ito. Ilang araw na kasi itong hindi umuuwi, simula nang pinatakas niya ito, pagkatapos itong gulpihin ni Tito Bert. Kahit pa nga siya ang pinagbubuntunan ng init ng ulo ni Tito Bert at nagugulpi. Bakit ka umuwi? Lasing ang tatay mo. Aniya dito na pabulong, saka lumingon sa pintuan. Umalis na sila ni Mami. Babatak siguro. Marahan niyang tinampal ang bibig nito dahil sa sinabi. Aray, si ate naman. Anito saka kumamot ang tungkwi sa ilong nito. Totoo namang babatak yun. Tamo pag uwi ng mga yun hay na naman. Natawa na lang siya at ginulo ang buhok nito. Ito lang ang kakampi niya sa bahay at karamay. Kahit hindi niya ito kadugo, parang kapatid na ang turing niya dito. Totoo naman ang sinabi nitong paniguradong babatak na naman ang mga magulang nila. Bumabatak, tawag doon ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam niya at lahat ng kalugar nila ang bagay na iyon. Inakbayan niya ito at inilapit sa lamesa. Kinuha niya sa ilalim ang bag niya at inilabas ang mga pagkain na dala niya mula doon sa birthdayhan. Wow, espaghetti! Masayang sabi naman ni Pipoy. Saka mabilis na nilantakan ang mga pagkain, habang siya naman ay binalikan ang kaldero at ipinagpatuloy ang pagsasaing. Ate, ginulpi ka na naman ba ni Mami? Anito, Mami ang tawag nito sa mami niya. Nginitian niya lang ito. Isusumbong natin siya kay Ate Lira. Suhestyon naman ito. Nilapitan niya ito at ginulo ang buhok. Kumain ka na nga lang. Nagising siya na wala sa tabi niya si Pipoy. Babangon sana siya para hanapin ang kapatid nang makitang may malaking bulto na papalapit sa catering kinahihigaan niya.
Madilim at tanging ilaw lang ang nagmumula sa gasera, ang nagbibigay liwanag sa paligid. Napahigpit ang hawak niya sa kumot na nasa liig niya nang makitang ang Tito Bert niya ang nakatayo malapit sa kanya. Naupo ito sa tabi niya. Mariin siyang napapikit nang maramdamang dumantay sa hita niya ang kamay nito. Hindi miminsang pumasok ito sa kwarto niya at hipuan siya. Nagtulog-tulugan na lang siya dahil aalis naman kaagad ito. Abot-abot ang kaba na nararamdaman niya. Takot na nagpapahinga sa kanya ang lagi niyang nararamdaman kapag ganitong pinapasok siya nito sa loob ng kwarto nila ni Pipoy. Nagdasal siya na sana'y umalis na kaagad ang amain niya o kaya naman ay hanapin ito ng mami niya o dumating sana si Pipoy. Pero malamang na nagtago na ang kapatid niya o pumuslit pagkatulog niya para hindi abutan ito ng sariling ama. Hindi na siya nakatiis lalo nang ililis nito ang kumot at hawakan ang masilang parte ng katawan niya. Mabilis siyang bumangon at tinapik ang kamay nito. "Huwag po!" Pigil niya dito at nagsusumiksik sa ulunan ng katre. "Shh!" Anito sa kanya na ang hintuturo ay nasa labi nito. Amoy niya ang alak at masangsang na amoy nito na gustong magpabaliktad sa sikmura niya. "Maglalaro lang tayo." Anito sa kahinila ang kumot niya. Malakas siyang napatili at dahil sa ginawa nitong iyon, tumalon siya paalis ng katre. Pero nahila nito ang buhok niya at malakas na ihinihagis siya pabalik sa katre. Malaki ang katawan ng amain niya at di hamak na mas malakas kumpara sa payat niyang katawan. Hindi pa man siya nakakahuma ay dinagana na siya nito. "Huwag kang malikot, mabilis lang to." Anito at sinira ang damit niya. "Mami! Pipoy! Tulong!" Malakas na sigaw niya, kasabay ng pagpupumiglas. Panay na ang pag-agos ng luha niya at pagmamakaawa, pero walang dumating. Nakalmot niya sa mukha ang demonyong amain niya, kaya mas lalo itong nagalit. Sinuntok nito ang sikmura niya na nagpamilipit sa kanya, pero pinilit din niyang indain ang sakit. Marami na siyang sakit sa katawan na natamo, kaya kakayanin niya ang isang suntok para iligtas ang sarili sa walang hiyang lumalapastangan sa kanya. Isa pang sampal ang ibinigay nito pero nagpatuloy pa rin siya sa paglaban dito. Hanggang sa makita niya ang sulok ng mga mata niya, ang mami niya na pumapasok sa loob ng kwarto niya. Nabuhayan siya ng pag-asa. "Mami! Mami, tulungan mo ako!" Pakiusap niya dito. "Tulungan mo po ako, Mami!" Umiiyak na pagmamakaawa niya. Pero nanatili lang itong nakatayo sa harapan niya. "Hawakan mo ang lintik na ito." Ani naman ng Tito Bert at nanlalaki ang mga mata niya nang lumapit sa ulo na niya ang ina. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Naupo ito banda sa ulunan niya at hinawakan ang mga kamay niya. Mas masakit pa sa sampal, hataw, tadyak at sapak ang nararamdaman niya ngayon. Bugbog ang katawan niya pero mas masakit na tinutulungan ng sarili niyang ina, ang walang hiyang gustong lumapastangan sa kanya. Nagkatitigan sila. Unti-unting nawalan siya ng lakas para lumaban at sumigaw upang humingi ng tulong, dahil sinong tutulong sa kanya kung ang mismong ina niya na nagluwal sa kanya ang nagkanulo sa kanya. Wala siyang nagawa kundi mapipikit na lamang ng mariin at hilinging mamatay na siya. Lira POV, ang altar ni Laura. Nagising siya na may walang hiyang nakadagan sa kanya, ang Tito Bert niya. Unti-unting rumirehistro ang sakit ng buong katawan niya at sa masilang parte niya, marahas na sinasalakay nito. Biglang naging malinaw sa kanya ang lahat. Bumaha ang galit at puot sa kanya. Malakas siyang sumigaw at gusto sanang itong itulak, ngunit may pumipigil sa mga kamay niya. Ang mami niya. Hawak-hawak nito ang mga kamay niya at pinipigilan siyang manlaban. "Mga walang hiya kayo!" Malakas na sigaw niya rito. Kasunod ng pagbagsak ng mga luha niya, pandidiri at pagkasuklam ang nararamdaman niya. Parang pinupunit ang katawan niya dahil sa kababuyang ginagawa ng amain. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Humahagulhol na sigaw niya.
Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Aniya at pilit na inaagaw ang mga kamay niya sa ina. Nakasalubong niya ito ng tingin. Walang hiya ka. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Galit na sigaw niya rito. Wala siyang magawa ngunit sisiguraduhin niyang gaganti siya. Mabigyan lang siya ng kahit kaunting pagkakataon. Gaganti siya. Malakas na sigaw ng amain pagkatapos ay biglang bumaksak. Diretso sa sahig. Bert! Sigaw naman ng ina niya at lumuwag ang pagkakahawak nito sa kamay. Agad niyang inagaw ang kamay. Saka mabilis na nagpumilit bumangon. Pinilit niyang maupo. Nakita niya si Pipoy na nakatulala sa ama na nasa sahig habang hawak ang kutsilyo na puno ng dugo. Walang hiya kang bata ka! Anang ina niya dito at dinaluhong nito si Pipoy. Nabitawan naman ni Pipoy ang kutsilyo at mabilis na tumakbo papalabas. Kumilos siya kahit pabawat paggalaw niya ay parang hinihiwa ang katawan niya. Nasa sahig ang walang hiyang bumaboy sa kanya. Hawak-hawak nito ang likod kung saan umaagos ang dugo sa sugat na natamo nito dahil sa ginawang pagsaksak ni Pipoy. Pinilit niyang tumayo at paika-ikang nilapit ang kutsilyo. Dinampot niya iyon habang lumuluhang lumuluhod sa harapan ng amain at puno ng galit na pinagsasaksak niya ito sa leeg, sa dibdib, sa kamay nang magtangka itong sumalag. Hindi niya ito tinigilan kahit punong-puno na siya ng dugo. Bert! Malakas na singhap ng mami niya at galit na dinampot nito ang 2x2 sa gilid ng pintuan at malakas na inihataw sa kanya. Nasangga niya iyon ng kamay ngunit nang ulitin nito ang ginawa ay hindi na niya naiwasan iyon at tumama sa ulo niya. Bumagsak siya sa sahig at nawala ng malay. Nang magkamalay siya, nasa loob na siya. Malakas na napasinghap siya dahil nalulunod siya sa lakas ng ulan na pumapatak sa mukha niya. Pilit siyang sumasagap ng hangin, ngunit parati naman iyon nahaharangan ng lupa at tubig. Ate? Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Mahina at tila ungol na lamang iyon. Nalingunan niya si Pipoy na nakatagilid, paharap sa kanya. May umaagos na dugo mula sa ulo nito at halos matabunan na ng lupa ang mukha nito. Napaiyak siya dahil kahit gustuhin niyang hawakan ito ay hindi niya magawa. Natatabunan rin ng lupa ang katawan niya. Pipoy, namamalat na aniya. Malamig ate. Inaantok na ako. Anito na pahina ng pahina ang tinig nito. Siya man ay nilalamig na at hinihila na ng antok. Gusto na rin niyang ipahinga ang pagod at sakit na nararamdaman niya. Muling naramdaman niya ang pagtabo ng lupa sa katawan niya. Hindi na siya makapagsalita pa dahil natatabunan na ng lupa ang bibig niya. Gusto man niyang ibuka ang bibig, ngunit pumapasok naman ang basang lupa sa loob ng bibig niya. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang unti-unting pagpikit ni Pipoy at ang tuluyang pagtakip ng lupa sa mukha nito. Sa pagpikit niya kasabay din nun ang pagtabon ng putik sa kanya at ang unti-unting pagkawala ng hangin. Gusto niya pang lumaban, ngunit hindi na niya kaya. Gusto niyang iligtas si Pipoy, pero hindi niya magawa. Gusto niyang bumangon at alisin ang nagpapahirap sa kanyang paghinga, ngunit wala rin siya magagawa. Ito na talaga ang katapusan niya. Ngunit mabigyan lang siya ng pagkakataon. Babalikan niya ang lahat na may gawa nito sa kanila. Present time. Adam Lagdameo POV. Sinundan niya si Laura at halos sapakin niya ang pinto ng elevator nang hindi niya ito maabutan. Ginamit niya ang hagdan at halos talunin ang bawat baitang para lang mabilis na makababa at mahabol niya si Laura. Nakita niya itong umiiyak. Nang makasalubong niya ang mga mata nito kanina, nakita niya ang sakit at pagkawala ng buhay sa mga mata nito. Halos hingal na kabayo na siya na makapunta sa ground floor. Nakita pa niya si Laura na tumakbo papalabas ng elevator.
Hinabol din ito ng receptionist pero tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo hanggang sa makalabas ito at patakbong tumawid sa kalsada. Halos tumalo naman ang puso niya nang makita ang isang sasakyan na bumunggo kay Laura. Kitang-kita niya ang paghagis sa ere ni Laura at ng pagbagsak nito sa semento. Nang hina ang mga tuhod niya, tumigil ang oras at tanging niya lamang nakikita ay ang duguang katawan ni Laura na nakahandusay sa semento. Pinilit niya ang mga paang ihakbang papalapit sa babaeng mahal niya na ngayon ay nag-aagaw buhay. Halos madapa siya dahil sa panghihina ng mga tuhod niya, pero pinilit niyang makalapit dito. Napaluhod siya sa tabi ni Laura. Nanlalabo ang mga mata niya sa luha at hindi niya alam kung humihinga pa ba siya. Nanlamig ang katawan niya at parang nakalutang ang utak niya habang hindi malaman kung paano hahawakan si Laura. Laura! Laura! Aniya dito. Puno ng dugo ang mukha nito. Mayroon ding lumalabas na dugo mula sa ilong at bibig nito. At hinahabol din nito ang paghinga. Para siyang mababaliw habang nakaluhod sa harapan nito. Gusto niyang gumising sa bangungot na nasa harapan niya. Hindi niya kaya. Tulong! Tulong! Sigaw niya sa mga taong nakikiusyoso sa kanila. Napapalibutan na sila ng mga tao. Shit! Tulungan niyo ako! Sigaw niya sa mga ito. Baby, don't close your eyes. Don't sleep, Laura. Don't do this to me. Aniya at humahagulhol ng iyak. Hindi niya ito magawang hawakan sa pangamba na baka mas lalo itong masaktan. Don't do this to me, Laura. Hang on, please. Ginagap niya ang kamay nito na puno pa rin ng dugo. Tinala niya iyon sa mga labi niya at hinahalikan. Ngunit unti-unti nang pumipikit ang mga mata nito. Lalo siyang napahagulhol ng iyak at marahang tinatapik ang pisngi nito. He can't lose her like this anymore. Dumating ang ambulansya. Inalalayan siyang patayo pero nagpumiglas siya. Ayaw niyang mawala sa paningin niya si Laura. Sumakay din siya sa ambulansya na sinasakyan ni Laura. Pilit itong nilalapatan ng paunang lunas at nire-revive. Sa tanang buhay niya, hindi siya nagdadasal. Pero ngayong nakikita niyang nag-aagaw buhay si Laura, ipinikit niya ang mga mata at taos pusong nagdarasal na sana'y iligtas nito si Laura. Hindi niya kayang mawala ito. Hindi niya kayang tuluyang hindi na ito makita. Nakikiusap siya sa Panginoon na buhayin ito. Miski sa mami niya, ay nagdadasal siya na tulungan ito si Laura. Agad na dinala sa operating room si Laura. Hindi na siya nakapasok sa loob kaya naman wala siya nagawa kundi maglupasay na lang sa sahig ng emergency room. Where is she? Anang ni Alonso. Namumula ang mga mata nito at puno ng pag-alala ang mukha nito. Sumulak ang galit niya. Sinugod niya ang kapatid at mabilis na inundayan ng suntok ito. Sinalag nito ang bawat pag-atake niya at hindi ito lumalaban sa kanya. Narinig niya ang lahat ng mga sinabi ni Elise kanina. Papunta sana siya sa kapatid para kausapin ito dahil nasusuklam siya sa sarili niya. Nalaman niya kung nasaan na si Clarice. Sa tulong naman ni Demetri, nasa isang mental institution si Clarice sa California. Pinuntahan niya ito kahit wala siyang konkretong plano kung ano ba ang gagawin niya dito. Nang minahal niya si Laura, nawala na rin ang kagustuhan niyang gumanti dito. Iba na si Clarice sa Clarice na sumira sa pamilya nila. Payat na ito at tuyot ang balat. Hindi mo na makikita ang Clarice na noon ay umakit sa daddy niya. Nakausap niya ito at inamin nito ang lahat ng ginawa nito kay Laura. Nakaramdam siya ng galit at hindi niya napigilan sa kaling ito. Siguro kung hindi siya naawat, baka napatay niya si Clarice. Lalong nadagdagan ang bigat at konsensya na nararamdaman niya nang malaman ang lahat na pinagdaanan ni Laura.
Kaya naman nakaramdam siya ng galit nang malamang ginamit lang pala ito ng kapatid niya para gantihan dahil kay Clarice. Laura doesn't deserve that. Malaki ang naging paghihirap nito at naging kasalanan ito ng kanyang kapatid. Ang kapatid niya na may kasalanan kung bakit nag-aagaw buhay ngayon si Laura. Nagparaya siya dahil buong akala niya ay mahal dito si Laura. Nagbulag-bulagan siya dahil alam niyang mahal dito si Laura. Nakiusap pa siyang huwag nitong sasaktan si Laura. Pero may iba palang plano ito. Kung alam lang niya na ganito ang plano ng kapatid niya, ay matagal na niyang inagaw si Laura. Inawat sila ng mga nurse at security guard na naroroon. Puno ng pasa at putok ang labi ni Alonzo. Hingal na hingal naman siya. Sobrang galit ang nararamdaman niya sa kapatid. Dinuro niya ito. Sinabihan na kita. Huwag mo siyang sasaktan. Galit na sigaw niya dito. Hindi naman nagsasalita si Alonzo. She suffered too much. Mas masahol pa sa pinagdaanan nating dalawa. She was abused physically and mentally. She was... Halos ayaw lumabas ng salitang iyon sa bibig niya. Napapikit siya at napaupo sa sahig. She doesn't deserve this. Aniya na sa sarili iyon sinasabi. Kung alam lang niya. Tiningnan niya ang kapatid. Tulala lang ito at puno ng pagsisisi ang mukha nito. Pinunasan niya ang mga mata at pilit na tumayo. Babawiin ko siya sa'yo. Oras na magising siya. Aagawin ko siya sa'yo. Aniya dito. Saka tinalikuran ito at nilapitan ang pinto ng operating room. At tinatanaw doon si Laura.